best apps na pwede nating gamitin para sa ating mga videos. Okay, for today we will discuss what are the top apps for new YouTubers. For me, the best app na pwedeng gamitin for new YouTubers. So, if ikaw ay baguhan na YouTubers using computer or laptop, definitely you need mga apps na pwede mong gamitin pang edit or pang dagdag na value ng videos mo or pang upload or pang screenshot man lang na mga pictures na pwede mong gamitin for your videos. So I have here for the next minute, ipapakita ko sa iyo mga apps. 5 lang to for me are the best apps na pwede natin gamitin para sa ating mga videos. So first for me, I have ito, Filmora Wondershare. So actually you can download Filmora here, no? Type mo lang, so pwede mo tong i-download. Okay, so yung sa akin downloaded pero binili ko para walang watermark or parang expand yung gamit kasi marami tayong mga gamit dito ng mga tools. So dito pwede kang mag-import ng media. Ito, ang Filmora ay kalagmitang ginagamit ito sa editing ng videos natin, no? So pwede itong magamit for mobile pero mas magandang gamitin ito sa PC or laptop. So dito pwede kang mag-import ng mga pictures or videos mo, saka add mo ng mga audio, no? So saka kung anong title or designs and transitions. So this is cool kasi mabilis siyang i-edit at saka hindi masyadong mabigat sa laptop, so hindi naglalag. So I think isa rin ito sa ginagamit kasi ang ng mga baguhan or even advanced YouTubers sa kagandahan ng mga tools na at sa madali ding siyang gamitin even for new YouTubers like me. So suggest ko gagamit tayo din ng Filmora for editing. So for some tutorial videos on how to use Filmora, marami to sa YouTube, search mo lang, and ang daming pwede mong gawin sa Filmora. So next, OBS Studio, no? So OBS Studio free to, pwede mo itong ma-download din, free. So paano ba nagagamit ang OBS Studio for YouTuber? Of course, for YouTuber na nagla-live stream, ito, ginagamit nila to, no? And
Ngayon sa pag-record ko nito, I'm using OBS. For me, this is one of the simplest and easiest na live streaming tool. At sa kagandahan niya, ang bilis, pwede nating, ang dami tayong magagamit dito sa pagla-live stream. Gaya nito, yung mga audio input capture, pwede kang mag-ano ng display capture. Ayan, makikita mo, no? Sa kung anong nasa PC mo dito. Gaya ng ginagawa ko. Tsaka pwede ding mga image. Now, I have a tutorial din ng paggamit ng OBS Studio. Tingnan nyo lang sa ano dito, card. No? For me, isang pinaka ano to na apps na madaling gamitin. At saka ano siya, pwede mong laruin. Pwede kang maglagay ng iba't ibang text, moving, no, tsaka videos. Yun. Kaya ito free sa ang ano din ito is free siya. So pwede kang maka-download sa internet lang for free, no? At saka if magla-live stream ka, even for Facebook, Twitch, magagamit din to. At saka hindi siya masyadong mabigat. Kaya for new YouTuber or even mga dati nang nag-YouTube or nagla-live stream, ay ginagamit nila OBS Studio. So next, after editing, di ba? Na-mention ko kanina, Wondershare, Filmora. After paggamit mo ng Filmora is ini-export mo yan, sinisave, tapos upload mo sa YouTube. So minsan tumatagal yung uploading natin kasi mabigat or malaki yung mga videos natin, kaya kailangan pa nating i-compress na para mabilis yung uploading natin. So para sa akin, I use Handbrake. Isa to sa app na ginagamit at free din to, mada-download natin for free sa internet, no? So you just have to type Handbrake. Ito yung sample ng app niya, no? Open ka lang ng source, hanapin mo yung video, tapos i-encode niya, no? So pag encode niyan, yung 100 or more MB size na video ay pwede niyang i-compress into 50 or lesser. So depende sa ano yan. So with that, mabilis yung pag-upload natin sa YouTube. Hindi gaya nung dati na tumatagal. It will take a very, especially if yung video natin is 1 hour or more long. Diba? May mga songs na or video tayo na mahaba. So matagal pag-upload sa YouTube, minsan nag-e-error. Kaya ito gamit ko is Handbrake. So again, nada-download lang to for free. Okay. So next is Audacity. So para saan naman tong Audacity? Minsan pag nire-record tayo ng audio, no? So ang ginagamit ko is ito, Audacity. Ang kagalingan nito is ang madali lang siyang gamitin, at saka na-i-edit mo at na ki-clean mo yung audio recordings mo, no? So for
Kasi mandaming tools dyan na gagamit mo. So, pwede mong i-edit siya at pwede mong pagandahin yung audio recordings na ilalapat mo lang sa videos mo. Although dito sa Filmora Wondershare, pwede ka ring mag-record kasi may recording din dito. Ito. Pero, pag gusto mong ayusin pa siya, pwede mong gamitin yung Audacity. So, ito, sinasuggest ko, no? We can use this Audacity. And then, sa mahilig namang screenshot, of course, we can use the print screen ng computer natin to save, pero may mabilis din na paraan. Ito ang gamit ko, Lightshot, no? So Lightshot, free din to. You can download this for free sa internet. So just type Lightshot, no? And you just have to click the print screen of your computer. Ayan, nag-freeze na siya, tapos i-drag mo lang ng ganyan, tapos save mo, and then pwede mo i-save kung saan mo gustong i-save. So yan, easy lang. Pwede mo pang sulatan yan, no? Or pwede kang gawa ng kahit ano, no? Or pangalan, na depende kasi mahilig tayong mag-screenshot. So yan, we can use Lightshot. Okay, so minsan pag nagka-cut or nagka-crop tayo, mabilis din dito. Okay, so that's all. Again, for recap, I use for new YouTubers like me, Wondershare, OBS Wondershare, to OBS Studio, no? Audacity, ito yung Handbrake, no? And Lightshot. So again, for video preparation, editing, Filmora Wondershare. For uploading sa YouTube, compress ng video, Handbrake. And then for clean up ng audio file mo, Audacity, and recording din. And for those mahilig sa screenshot, we use Lightshot. And sa mga YouTubers na nagla-live stream, you can use OBS. Okay, yun lang. Thank you and good day.